Isa lamang siyang likha ng isang mahusay na eskultor. Hinubog ng mga kamay na may kakaibang alindog. Lahat ay nabibighani sa kanyang kagandahan. Lahat ay nais na siya ay makasama. Ngunit paano mapipigilan ng lahat ng kanyang kasamaan kung ang nais lang naman niya ay may paghiganti ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal? Paano siya mapipigilan ng mga maling kanyang ginawa? Sino ang magiging dahilan upang mahinto na ang lahat ng kasamaan ng estatwa ni Isabel? Si Marco Andrada ay isang sikat na pintor at eskultor. Ang kanyang mga obra ay kinikilala na sa buong mundo. Maihahalin tulad na rin ng kanyang mga gawa sa mga likha ni na Michelangelo, Leonardo da Vinci at Pablo Picasso. Marami ng mga parangal at papuring kanyang natanggap sa larangang kanyang pinasok. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng pagod si Marco. Nilibot niya ang halos buong mundo para sa kanyang mga likha. Babalik na siya ng Pilipinas upang doon ituloy ang kanyang mga nasimulan. Sa kabila ng kanyang katanyagan at kayamanan ay hindi nakuhang umibig pang muli ni Marco. Iisang babae nga lang ang kanyang minahal. Ngunit ang babae rin yun ang nagdulot ng matinding pighati sa kanyang puso. Mula noon ay binuhos na lang niya ang kanyang buong atensyon sa paglikha ng kanyang mga obra. Karamihan sa kanyang mga likha ay patungkol sa pagkabigo at sa mga gandang babae. Iyon ang naging kaulayaw niya sa kanyang pag-iisa, sa kanyang pagkabigo. Sadyang napakaganda mo, Isabel. Kitang-kitang pagkamangha niya sa kanyang sariling likha. Noon ay nasa harap niya ang kanyang estatwa, hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Napapangiti pa siya habang walang sawang pinagmamasdan ito. Ang estatwang iyon ang pinakapaborito niya sa lahat. Gawa ito ng isang espesyal na kahoy at nagtataglay ng tunay na ginto sa ilang bahagi ng figura nito. Ito ang kanyang nag-iisang obrang itinira niya sa kanyang sarili. Ito ang estatwang nagsilbing saksi niya sa kanyang pagkabigo at muling pagbangon. Dito siya umiiyak at nananagwi sa sakit na idinulot ng kanyang una at huling pag-ibig. Napukaw na lamang ang atensyon niya sa narinig na panagon ng kanyang alagang aso. Alam niya, lahat ng kanyang kasambahay ay namamahinga na. Hindi niya alam kung may iba pang gising sa kanyang tahanan. Sino kayo? Tanong niya sa ilang kalalakihang papanik sa kanyang tahanan. Si Marco Andrada. Kumusta po? Nakangisi pang bati ng isa sa mga lalaki. Sino kayo? Ano ang ginagawa niyo sa pamamahay ko? Magsilayas kayong lahat. Lumabas kayo. Kundi tatawag ako ng pulis. Akamang tatakbo siya papuntang kwarto. Naisip niyang kunin ng kanyang baril upang maipagtanggol ang sarili. Ngunit huli na ang lahat. Naramdaman niya ang matinding hampas ng baril sa kanyang ulo. Noon ay tulawin na siyang nawala ng malay. Hirap niyang idilat ang mga mata. Napahawak pa siya sa kanyang ulo na nananakit at ng mga sandaling iyon, hindi na niya malaman kung may ilang minuto o oras siyang nawala ng malay. Sa bahagyang pagkakadilat ng kanyang mga mata, ay naaaninag niya ang mga lalaking waring hinahakot ang lahat ng kanyang mga kagamitan. Abala ang lahat, maliban sa isang lalaki. Malamang siya ang pinuno ng grupo. Nakatanaw ito sa estatwa na kanyang paboritong obra. Hinahaplos-plus pa nito ang buhok nito. Kitang-kitang pagkamangha sa mga mata ng lalaki. Pati ito balutin na at isama ito sa mga bibit-bitin natin. May otoridad na utos nito sa isang kasamahan. Napailing na lamang si Marco. Unti-unti niyang pinili tumayo. Hindi siya makapapayag na sa ganitong paraan sila matatalo ng grupo ng mga masasamang loob na pumasok sa kanyang tahanan. Kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. 10 ng kanyang mga kasama at ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Gumapang siya unti-unti papasok ng kanyang silid. Nalagpasan niya ang lahat ng animoy balakid sa kanyang daanan. Sa sobrang pagkaabala ng lahat sa kanya-kanya nilang gawain, ay walang nakapansin sa kanya. Sa isip na hindi niya papayagan na makuha nila ang lahat, lalo na ang kanyang estatwa. Tigil, sabay papatok niya ng kanyang baril, hudyat ng isang babala. Napahinto naman ang lahat. Ang iba ay parang nagulat sa nakitang sandatang hawak niya. Walang kumikilos. Lahat ay nagpapakiramdaman. Isa-isa na niyang tinutukan ng baril ang bawat isa sa mga lalaking pumasok sa kanyang tahanan. Umalis na kayo sa aking tahanan. Kunin niyong lahat ang pera ko at mga alahas, ngunit hindi niyo maaaring dalhin ang estatwang iyan. Ngayon ay inuumang niya ang baril sa lalaking kanina pa nakatayo malapit sa estatwa. Kung hindi kami pumayag, sabay hawak sa bewang ng animo isang babaeng pinag-aagawan. Pas wala akong magagawa, kundi lumaban sa inyo. May takot man ay sinubukan niyang baril ang isang kasamahan ng grupo. Oops, mintis. Napahalakhak na ang lalaking nakatayo malapit sa estatwa.
Bago pa man nakapagsalita ulit si Marco, ay mabilis na bumulot ng baril ang lalaking iyon at iniumang sa kanya. Sa dibdib tinamaan si Marco. Napahawak si Rito at ramdam ang bilis ng agos ng mainit na likidong nang nagagaling dito. Unti-unti na lang siyang napaluhod. Ramdam ang sakit na nagmumula rito. Lalapit pa sana ang lalaking bumaril sa kanya nang marinig ng grupo ang wangwang ng mga pulis. Nakatawag pala si Marco sa pulis nang kunin niyang baril sa kanyang kwarto. Bitbitin lahat ang kaya nating dalhin. Dalian ninyo. Nagmamadaling hinablot ng lalaking iyon ng isang bag na puno ng maraming alas at pera. Bago pa man tuluyang makalabas ng bahay ang grupo, ay muling sumulyap ang lalaking bumaril kay Marco. Nakita niyang pilit itong gumagapang palapit sa estatwang kani-kanina lang ay kanilang pinagtatalunan. Waring hindi pa siya nakontento sa ginawa dito. Muli niya itong binalikan at tiniumang ang baril sa sentido. Sinulyapan pa niya ang estatwang nasa kanyang harapan, sabay kalabit ng gatilyo ng baril na hawak niya. Tumilamsik ang dugo ni Marco sa estatwa. Pinagtawanan pa niya ang lalaking nakahandusay at saka tuluyang umalis. Wala nang buhay si Marco. Namatay siya sa harapan ng kanyang obra. Namatay siya sa harapan ng estatwang kanyang nakasama sa mahabang panahon. Ngunit hindi lang siya ang namatay sa mga oras na iyon. Kinalong siya ng isang babae. Patuloy ang pagtula ng luha nito sa walang buhay na eskultor. Labis-labis itong nasasaktan sa mga nangyari at nakakaramdam ng puot sa mga taong gumawa nito. Igaganti kita, Marco. Uubusin ko ang lahat ng gumawa sa atin ito. Igaganti kita. Naunay nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Nagpupuyos ang kanyang dibdib sa pagnanais na patayin ang lahat ng gumawa nito kay Marco. Sa lalaking kay tagal niyang nakasama, ang lalaking kayo na po ang pinakamalapit na kamag-anak ni Don Marco Andrada, kaya kayo po ang legal na magmamana ng lahat ng kanyang naiwang ari-arian. Pahayag ng abogado sa pamilya Mirasol. Alam ko namang sa amin nararapat mapunta ang kayamanan ng pamangking kong yan. May pagmamalaki pa sa tono ni Matilde. Paano po? Mauuna na ako sa inyo. Salamat, attorney. Pamamaalam ni Emmanuel sa abogadong kausap. Abot tenga ang ngiti ng mag-asawa sa natanggap na mana galing kay Marco. Sila na ang kahuli-hulihang kamag-anak ng namayapa kung kahit sa kanila mapupunta ang lahat ng kayamanang naiwan ito. Ang mansyon, ang malawak na mango orchard ng pamilya, ang mga alahas at petra, pati na rin ang mga natirang obra ni Marco. May kahusayan talaga ang kamay ng batang iyan. Yun nga lang at bumalik pa ng Pilipinas. Hayan tuloy, namatay. Nakangisi pang tura ni Matilde habang nakamasid sa estatwa. Wala kang magagawa. Tayo ang sinuswerte eh. Sinigundahan pa siya ng asawa. Papa, tama na yan. Kamamatay lang ng tao ay ganyan na ninyo siya pag-usapan. Pananaway naman ni Ivan sa mga magulang. Ikaw ang magtigil, Ivan. Hayaan mo kami ng iyong mama na magpakasaya. Wala nang nagawa ang binata kundi ang tumalikod sa mga magulang. Oo, mga magulang niyang kaharap. Ngunit marami sa kanilang mga ginagawa ay sinasabi ay hindi niya sinasang-ayunan. Tulad na lang ng pagkamatay ng kanyang nakatatandang pinsan. Agad na sumugod ang kanyang mga magulang dito para i-anunsyo na sila na ang dapat magmana ng lahat. Napapailing na lang siyang lumayo sa kanila. 12:00 ng hating gabi, isang anino ng babae ang nakatanaw sa beranda ng bahay ni Marco Andrada. Lumuluha ang kanyang mga mata sa pagkamatay ng kanyang manlilikha at nagdurugo ang kanyang puso sa kanyang pag-iisa. Masakit mawala ng minamahal. Pupungas-pungas pa si Ivan nang lumabas ng kwarto. Malinsangan ang paligid at parang uhaw na uhaw siya sa malamig na tubig. Nakabalik na siya galing sa kusina, dala ang isang baso ng malamig na tubig nang mamataan niya ang anino ng babaeng nakatayo sa beranda ng bahay. Nagulat siya dahil ang alam niya ay tulog na ang lahat ng mga kasambahay nila. Sino ka? Hindi siya masyadong lumapit sa babae. Ngunit wala siyang sagot na narinig mula rito. Nanatili lang itong nakatayo at nakatingin sa kawalan. May kung anong biglang malamig na hangin ang dumampi sa katawan ni Ivan. Pinanindigan siya ng balahibo, lalo na nang mapalapit siya sa babae. Kitang-kita niya ang mukha nito. Isang napakandang dalaga. Makinis at maputi ang balat na parang porselana. Mahaba ang malasutla ang kanyang buhok at perpekto ang hugis ng mapupulang mga labi. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Muli niyang usisa sa kaharap. Ako si Isabel. Malambing na sagot nito. Pagkasabi ng kanyang pangalan, ay tumalikod na ito sa binata. Parang nakalutang pa si Ivan sa malambing na boses ng dalaga. Nang mahimasmasan ay agad niyang sinundan ng babae. Ngunit wala na ito.
Nagpalinga-linga pa siya sa ibang bahagi ng bahay, ngunit hindi na niya ito matagpuan. Saan kaya nagsuot iyon? Napapakamot pa siya ng ulo nang bumalik sa kanyang kwarto. Sa isang malawak na hardin, muling nasulyapan ni Ivan si Isabel. Ang babaeng kani-kanina lang ay kanyang kausap. Malayo pa lang siya ay nakangiti na ito. Waring hinihintay ang kanyang pagdating. Waring sila ay magtatagpo bilang magkatipan. Ngunit habang papalapit siya sa dalaga, ay nakaramdam siya ng pamamanhid ng kanyang mga paa. Parang may kung ano sa kanya ngayon ay pumipigil. Nang tingnan niya ito ay nababalutan na ito ng waring semento. Hindi siya makagalaw. Unti-unting naninigas ang kanyang mga paa, paket sa kanyang mga binti, hanggang sa kanyang dibdib. Bago pa man siya tuluyang maging isang bato, ay nasa harap na niya si Isabel. Ngayon ay hindi nakabigha-bigha niya ang hitsura nito. Nanlilisik ang mga mata sa galit. Ito ang ganti ko sa mga pumatay sa aking pinakamamahal. Lahat kayo ay mamamatay. Lahat kayo. Saka ito tumawa ng pagkalakas-lakas. Waring tuwang-tuwa sa nakikita nangyayari kay Ivan. Hindi, huling daing niya bago siya tuluyang naging estatwa. Doon na napabalik ko si Ivan. Isa lamang palang panaginip. Isang napakasamang panaginip. Kailangan ko ng malamig na tubig. Sabay bangon sa kanyang higaan. Ngunit bago pa man siya makarating sa kusina, ay muli na naman niyang natanawan ang anino ng babaeng kanina lang ay kanyang nakilala. Si Isabel, muli siyang nagbalik at tuloy na siyang lumapit sa dalaga. Bago pa man siya makapagsalita, ay humarap na ito sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Umiiyak si Isabel. Ramdam niyang pighati sa bawat patak ng luha ng babae. Bakit Isabel? Anong nangyari? May pag-alala sa tinig ni Ivan. Wala pa rin nagunsagot si Isabel. Bago sa pagharap nito kay Ivan, ay bigla na lamang itong hinagka ng kanyang mga labi. Madin at mapusok na halik. Sa naramdamang sensasyon ay hindi na nakuha. Pani Ivan ang tumangi. Sumagot siya sa halik ni Isabel. Matamis ang halik galing sa isang napakagandang babae. Matagal at mapusok. Napatras na lang si Ivan nang maramdam niyang may mahapdi sa kanyang mga labi. Marahan niyang inalayo ang mga labi kay Isabel. Doon niya nakitang may dugo ito sa sariling mga labi. Ngayon din naman nang hawakan niya ang kanyang mga labi. Puro dugo na ito. Patuloy itong umaagos ng makaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Kitang-kita niya ang ngiti sa mga labi ni Isabel. Kitang-kita niya ang kasiyahan ngayon ay nararamdaman ito. Ito ang ganti ko sa mga pumatay sa aking pinakamamahal. Lahat kayo ay mamamatay. Lahat kayo. Doon natuluyang nagising si Ivan. Isang panaginip lang ang lahat.